Inyong lahat. Isa pong napakalaking karangalan po sa akin ang makatabi ko po ang mga senatoriables ng PDP laban. Sapagkat alam niyo po, kahit po ang ating mahal na chairman ay nakapiit sa dahig, ang kanya pong iniisip ay kayo pa rin. Pero emotional lang ako, pasensya na kayo. Alam niyo po, kami pong lahat doon ay iniisip namin ang health ng ating dating Pangulo, pero ang iniisip niya kayo. Nandito po ako dahil utos niya. Sa totoo lang, ayaw ko nang umuwi. Hindi ko na ako matanggap ang mga nangyayari sa bayan, pero ang order, itawid kayo. Kaya po ako nandito. Yung mga issue po natin ngayon, napakabigat. Sapagkat ang issue po ay boto. Yan po ang tinatayuan ng ating chairman, yung boto po ninyo. Kaya mga mahal kong kababayan, ito pong issue na ito ay issue natin lahat. Hindi po ito issue lang namin sa PDP, kundi issue po ito ng sambayan ng Pilipinas. Sapagkat ang pagboto po, yan po ay nasa konstitusyon. Malinaw po ito sa ating konstitusyon. Ang bawat Pilipino sa kanyang tamang edad ay dapat bumuboto, lalaki, babae, anumang kasarian. Kahit nasaan ka mang lugar. Yung pong pagboto ay meron po yang sinusunod na alituntunin. Meron po yung espiritu. Ano po ba yung espiritu na yon? Yung ikaw ay pumupunta sa lugar ng botohan, nararamdaman mo na sumusulat ka, nandoon ka sa voting precinct, ramdam mo na ikaw ay bumoboto, kapangyarihan mo yun, kalayaan mo yun na bumoto kung sino mamumuno sa iyo. Ito pong issue ng online. Sa totoo lang po, ako po'y galing sa ibang bansa. Nanggaling po ako ng The Hague, nanggaling po ako ng Germany, nanggaling po ako ng Poland, nanggaling po ako ng Qatar, at ibang lugar pa na hindi opisyal na na-post. Lahat po. Hindi ko po sinasabing merong pumapayag sapagkat wala po akong nakausap na pumapayag sa online. Lahat po sila ang pakiusap. Gusto po nila yung dati nilang ginagawa. Kung ano yung kinaugalian nila. Hindi po ako nandito para makipagkontrahan sa COMELEC, kung ano ang gusto ng COMELEC, o kung ano. Hindi po. Yung puso po ng OFW ang ipinunta ko dito. Ang puso po nila, medyo alanganin po sila sa online. Meron pong nagsasabi, ang gusto nila, mag-boycott na lang. Yun po yung mga pinuntahan ko sa malalayong lugar. Dahil meron pong mga OFW, ang sigaw nila, boycott na lang. Naku po, pinuntahan ko po yan at kinausap ko sa kanila. Kahit po mag-travel ako ng ilang oras, pinuntahan ko po sila. At sinabi ko, huwag kayong mag-boycott dahil napakahalaga na kayo po ay bumoto. Ang sinasabi nila, hindi namin kasi gusto tong online. Sinasabi ko po sa kanila, sa ngayon, sana po ay mag-enroll kayo. Kahit ako na po ang sumama sa inyo, mag-enroll po kayo sapagkat kailangan po ninyong bumoto. Pero hanggang sa pag-alis ko po, ang sinasabi nila, ginawa lang namin to para sa chairman namin, PRRD. Magpapakumbaba kami, susunod kami sa iyo, Senator Padilla. Mag-i-enroll kami para kay PRRD. Pero ilan lang po itong napuntahan ko. Napakadami pong OFW. Kung ako lang po ay may oras, pupuntahan ko po yan isa-isa para kumbinsihin dyan sa online na yan. Huwag kayong mag-boycott. Pero sana po,
sa ating mga namumuno sa bayang ito, lalong-lalo na sa COMELEC, intindihin nyo rin po sana yung damdamin ng ating mga OFW. Yan din po ang hiling namin sa Supreme Court. Yung pong final ng ating mga magigiting na senatorial votes. Ito po ay hindi lamang para sa amin. Hindi lang po ito para sa kapakinabangan namin. Ito po ay para sa lahat. Malinaw po ito na sana, mga mahal kong namumuno sa bayan ito, kung talagang tinuturing natin na bayani ang ating mga OFW, pakinggan po natin sila. Hindi po nararapat na tayo ang magbibigay sa kanila ng mga alituntunin na hindi naman natin muna sila tinanong kung gusto nila. Hindi po porket malayo sila, hindi na po tayo mag-aabala na kausapin ang mga taong ito. Ladies and gentlemen, tandaan po ninyo, ang mga OFW, ang pinagdadala sa atin yan, nasa $35 billion a year. Ang ekonomiya natin tumatakbo dahil sa mga OFW. Isang tanong ba, isang hearing, isang public hearing para kausapin natin sila at tanungin kung gusto ba nyo to? Hindi natin nagawa. Sana po, ang huli nating sandigan ay ang Supreme Court. Tayo po ay kumakatok sa puso ng ating mga justisya, sa ating mga kinikilalang sila po ang magiging kakampi ng taong bayan, hindi po kakampi ng PDP ha. Ito pong ginagawa namin hindi po ito para lang sa kapakinabangan ng PDP. Ang hinihingi po namin, sana mabigyan ng tamang panahon at oras ang mga OFW na masabi nila na itong online ay takot na takot po sila. Wala po ako talagang pagsisinungaling dito. Hindi naman po ako kailanman naging sinungaling. Well, marami akong naging babae, pero wala akong kasinungalingan doon. Minahal ko lahat yan. Ito pong sinasabi ko sa inyo, nakausap ko po talaga ang mga OFW at sila po ang nagsasabi na delikado. Delikado at parang wala silang tiwala sa online. Yun lamang po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Senator Robin Hood Padilla. Now, let us open the microphone para po sa mga katanungan ng ating press. Good afternoon po, gentlemen. I'm Jay Montihar po for SMNA News. Kay Attorney Tolio, sir, if hindi tayo makakuha ng tulong mula sa Supreme Court, ano po ang safeguards na gagawin ng partido para po mapanatag ang loob ng mga bagong bayani ng bayan, mga overseas Filipino workers? Actually, ongoing yung discussion niyan ngayon, no? And ang PDP Laban, may suggestion po ako at mukhang pipikapin ko. Maggawa po tayo ng continuing exit poll. Meaning, lahat ng mga OFW na nakakaboto na, no, ang ating policy talaga sana ay i-encourage natin sila, hindi talaga tayo makakuha ng TRO, to still register and participate. Kasi kung hindi tayo mag-participate, mawawala yung boto natin. Ang dami pa naman nun. And meron kaming parang statistics na mataas, more than 80% po yung ating doon. So, minihimok namin sila to participate, register po tayo, and then one way by which we can have a clear data as to the votes that are garnered by our senatorial candidates is mag-continuing exit polls tayo. Request kami ng volunteers per area. For example, in Hong Kong, Singapore, no?
maggawa sila ng parang command center na online. Tapos lahat ng nakakaboto, no, i-report nila doon, state nila yung pangalan nila, tapos sino yung binutuhan nila, para may data talaga, clear data kung sino yung binutuhan nila, para malalaman natin, ano yan, published yan. Meron tayong ongoing na counting. Oo. Para kung may plano man na i-hack or whatever, alam nila more or less yung data natin in a particular area. So, yun lang ang naisipan namin kung meron pa kayong ibang ideas as to how we can monitor the votes that are garnered by our senatorial candidates per area. No? So, yun po ang isang naisipan natin, yung continuing poll exit. No? Kasi 1 month yung voting eh. So kung magre-report sila kaagad sa isang online command center, sino ang binutuhan nila, anong pangalan nila, kailan sila nagboto, yung registration number nila, may data talaga tayo. So we can have clear data per area. Singapore, Hong Kong, doon sa Canada, doon sa Dubai. Alam natin kung more or less yung data na nagagarner ni Attorney Raul Lambino, ni Attorney Jimmy Bondoc, ni Pastor Apollo Sigibuloy. So alam natin. And makikita natin yan, no? Ongoing yan, kasi i-publish natin sa Facebook. Oo. Makikita natin at alam natin. And then, paglabas ng resulta ng COMELEC, at least makompare natin kung maliciously, what you call this, different from our online poll exit, no? Which should be credible, no? At least may masabi tayo, no? May clear data tayo. At mapinpoint pa natin kung sino yung mga registered voters na overseas na nagboto talaga kasi nagpa-register talaga sila. Yun po ang isa kong nakikita kong paraan na at least man lang meron tayong panangga kung ano man ang magiging resulta ng online voting. Thank you very much, Attorney Torion.